So guys, ako si Weggy Borlabus and sa lahat ng mga di nakakilala sa akin, um, um, ako yung unang-una din na nasa bahay, sa bahay ni Kuya. Di joke lang, I mean, sa bahay ng Eater House guys and ito na, syempre kailangan kong, di ko sana to gagawin pero kailangan ko gawin kasi dahil ang daming nang ang dami na nagtatanong, ang dami na nagfa-flood sa akin. Tsaka gusto din nila na malaman yung ano sa side ko. And syempre nanginginig ako guys kasi ayaw kasi talaga mangyari talaga 'to, di ba? But kailangan kong gawin kasi dun tayo sa totoo. Okay. So guys, kung sabihin kong totoo, hindi ibig sabihin na ayaw ko na yung tao na yun, yung hindi totoo, okay? So meaning niyan guys, doon tayo sa totoo, tapos wag natin i-bash yung hindi totoo. Kumbaga this is all plain, this is all authentic, okay? And welcome dito yung mga close-minded or mga kumbaga, sorry guys maingay kasi may bisita ako dapat kailangan ko tong ilabas na video, gawin na video to. So yun nga, open dito yung mga close-minded or kahit mga toxic pa dyan kasi dito natin yan pag-uusapan. Okay, this is the breakdown and hindi to about sa hindi ako pumapanig dito guys. Okay? Kumbaga, nasaktan ako men. Nasaktan ako dahil syempre pamilya kami dati, 'di ba? And nagkagaganito na. So, sa mga walang alam guys, nasa Davao na ako ngayon. Nasa Davao ako ngayon and umuwi ako dito before March. Sorry, medyo Bisaya na accent ko kasi almost 1 year na ako dito Umuwi ako nung March, tapos ito yung story guys, okay? Kaya ito muna kung bakit ako nandito sa Davao. Okay? So, March ata or February before nagka-pandemic dito sa Pinas. Umuwi ako kasi alam ko darating sa Pinas yung pandemic. Pero 1 week sana yun. 1 week lang dapat yun. And so happen na ang nangyari guys, ayun nga, ang nangyari guys, umuwi ako and so pag uwi ko dito guys dapat 1 week lang and naipit ako dahil sa lockdown and etc. So kaya andito ako almost 1 year, okay? And hindi ko na alam yung detail masyado na nangyari sa bahay. Pero meron akong alam dahil syempre, yun nga, tropa kami lahat. Kami nila chicks, nila dogs, nila etc. pa. Tapos nag-uusap-usap kami or at saka may group chat kami. And yeah, yun. And so present ako kasi pangatlong bahay na yan guys. Okay? Pangatlong bahay na yan. Sa number 1, yes, kami ni Nakil. Una dun. Pero yun nga guys, ang yung OG talaga dito si Mapsi saka si Doggy, right? So, mas na-push through nung mas na pumasok na ako, sila Nakil, ganyan. Kaya, na-push namin yung matayo tong family. Alright? Tinatawag ko kasing family guys kasi parang tinuturing ko talaga sila as family. Alright? Hindi friends, like family. Kaya medyo naapektuhan ako, nasaktan ako kasi parang ganito na nangyari. Okay? And mahal ko sila dalawa. Si Chicks tsaka si Dogs. And yun, sa pangatlong bahay wala na ako dahil yun nga, umuwi ako, di ba? Kaya bago pa ako umuwi guys, nandun pa sila sa kadalawang bahay. Yun yung pink na kwarto, di ba? Akin yun, di ba?
And nagsabi si Mabs na doon muna siya, dahil ganyan kasi buntis nito si Chibi. And sabi ko, okay Mabs. Siyempre, di ba? And ayun na, nandito na ako sa Davao. So, moving forward, gusto ko lang talagang linawin, guys, na kasi ito na kahit ako dinamay nyo na, I mean, sa mga comment section, kahit sa mga inbox ko, sa Facebook, sa page, sa Instagram, kung anong sabihin, anong masasabi ko, sabi Boss Weg, ano yung panig mo, kailangan gusto namin malaman yung side mo, kung ano nangyayari, and kasi alam ko apektado lahat, hindi lang yung fans men, kahit kami, di ba? Kasi wala na parang nagkagulo na, di ba? Pero yun nga, alam nyo naman guys, alright, okay, na kami yung palagi nyo nakikita ni Chicks magkasama, mag-vlog sa mga Instagram stories ko. Alam yun. Tapos, kung napanood yung mga vlogs ni Chicks guys, sinasabi ko at sinasabi namin dalawa ni Chicks na, guys, kahit mag-aaway kami ni Chicks, parang friends pa rin kami, ganyan. Parang may bonding pa rin, di ba? Alam mo yun. Pero, yung nangyayari na mga hindi ay parang mag-aaway kami guys, yun yung mga sinasabi na katotohanan na sinasabi ni Dogs. Alright? Hindi ko tinatakpan guys. Take note guys, katotohanan to, and gusto ko lang talaga na ayusin to, na yung mga toxic fans dyan or mga toxic na mga pag-iisip sa mga iba dyan or mga haters ni Doggy na naghahantay na lang nagkamali. Tsaka sa haters ni Doggy, ay ni Chicks na nagkakamali. Alam mo yun? So, totoo guys na dapat private na lang Pero yun nga, na story na ni Nakil, nasabi na ni Nakil sa vlog niya, bago lang. Tsaka si Doggy din, nasabi niya kung bakit na-trigger. And syempre guys, magpakatotoo din tayo guys, di ba? Kasi, as a influencer, nung nag-break sila, syempre tatanong yung mga tao diba? Tapos, pagsabihin mo yung totoo, ba't parang, ikaw naman yung magkakamali, diba? Okay, sabihin natin na masyado lang vocal, masyadong straight, okay? Pero, hindi natin mabiblame guys na yung tao na parang strong personality, alright? Hindi natin mabiblame na yung tao ma-vocal masyado. Alam mo yun, yung parang direct to the point. Kasi, guys, isipin nyo guys kasi nag-a-analyze din ako dito Isipin nyo na ba't nasabi ni Dogs yun? Ito kasi nangyari Kasi na out of context siya dun I mean, kumbaga, parang na-cut yung context ni Dogs dun sa wala akong pake sa 8 years. Okay. And para sa akin, mali yun, guys. Siyempre, mali yun. Tama yun kung inayos niya pag-deliver. Okay? Sana parang dapat nasikaso niya dapat yun yung pagkasabi niya kung bakit. Yung nangyari kasi, parang putol diba? Kasi si Doggy hindi niya maayos pagkasabi kasi nasa tension na siya Gets mo? Kung makikita mo yung body language niya, parang nagalit na. Alam mo yun? Parang mixed emotion na. Diba? So, para sa akin, parang yun yung kamalian. Diba? Na hindi niya naisip na baka pagkasabi niya yun na linya, na term or sentence, mababacklash sa kanya. Diba? So, dapat kasi, mas nag-elaborate dapat yun. Parang sabihin ko, pero parang ganito na, okay, wala akong pake sa 8 years. Dapat inayos na lang niya. Diba? So, mali yun. Kay Doggy na side. Okay? Pero, gusto ko lang linawin, guys, na kasi, dati pa talaga, I mean, hindi siya dati. Parang along the way, guys, yun na talaga problem ni Dogs. Yung attitude ni Chicks. Okay. So, pumasok na tayo dito, guys.
Yes guys, hindi to paninira. Nagde-describe lang ako kung ano yung napapansin ko, nakikita ko, at nakikita ng kasama namin sa bahay. Which is, nag-sync kami lahat. Okay? Paano nangyari yon? Ganito kasi guys. May napansin na ako kay Cheeks, tapos sila din meron na. Tapos, kumakatok yung mga players or mga sila nakakil, or, di ba, sa kwarto sila mabsi. Tapos parang sasabihin sa akin na, tsaka yung mga players guys, di na ako lalabas ng pangalan pa. Kasi ayoko nang madamay yung iba. Kasi tinatakbuhan din nila ako eh. Na, di ba? Kami ni Nakil, sila Mabsi, tinatakbuhan din nila yan. Hindi lang ako, right? So, tinatakbuhan din nila ako. And, sinasabi nila na, Boss Wig, ba't parang bigat ng pakiramdam ko? Kasi ganito, ganyan. Ito, ganyan. Sabi ko, pre, sige lang pre, baka mali lang tayo. Diba? Baka may mali ka lang, ito, ganyan. And it turns out, guys, na parang ang dami na nagreklamo. 'Di ba? Kasi syempre yun nga kami nga bumuo, 'di ba? Kaya kami naging leader dun, kami ni Mabsi, ni Nakil, si Doggy. Kaya nilalapitan kami. Sabi ko, di okay lang yan, pre. Kasi baka ganito lang, understand natin ito, ganyan, ganyan. And yun. Okay lang. Pero along the way kasi guys, medyo something off. Alright? So, sabi ko sa sarili ko parang iba na. Parang mabigat sa akin, guys. Kasi kahit ako, parang na-feel ko yung changes eh. Alright? And seryoso to, guys. Seryoso to. I mean, honest to God, only God knows. Alright? Kasi confident talaga ako, guys, na kung anong katotohanan. Alright? So, ayun nangyayari, guys. Tapos, dumating yung mga panahon na medyo grabe na. Kaya, ako pressured na. Tapos, yung iba dun pressured na. Kaya ako, sabi ko, parang ito dahilan kung bakit mawala ako sa Eater House. Sinabi ko talaga, guys, na baka si Chicks. Kasi, ako kasi, guys, lumaki ako as, yun nga, family-oriented. And, parang nahihirapan ako. Okay? Kaya nga sinasabi ko sa vlog namin ni Chicks na kahit mag-away man kami, ito, friends pa rin. Yun yung totoo, guys, na kasi mag-aaway kami ni Chicks dahil kasi parang pag may pag may something off si Chicks, hindi ko na siya pinapansin. Tapos malalaman agad yan ni Chicks. Kasi, syempre, hindi din si Chicks eh. Hindi din siya, ay parang nararamdaman din ni Chicks. Kaya hindi ko pinapansin. Diba? Tapos, dun lang sa part na, sa second na bahay, guys, which is yung harap ng bahay nila sa Manta. Yun yung second house, diba? Dun ako nasaktan. Pero, nung first house pa lang, guys, may napansin na kami. Alright? So, hindi ko siya sinisiraan. Dinidescribe ko lang. Alright? Kung anong nararamdaman ko. Kasi, ito na eh. Ulitin ko. Tinatanong nyo sa akin kung anong sasabihin ko, kung anong part ko, kung anong sasabihin ko sa nangyari dito, kung gaano ba katotoo to sinasabi ni Doggy, gaano ba katotoo sinasabi ni Chicks, kung ganito, ganyan ba. So, ito guys So, yung doon ako nasaktan nung alright, 'di ba? Naalala niyo doon sa part, guys, na nag-ibang bahay na si Chicks. Yung si Dogs nagbabayad doon. Kung hindi ako nagkakamali, guys. Kasi si Dogs nagbabayad doon, 'di ba? Nung bahay na yun, Chicks. I think galing ako sa Davao noon para magbakasyon. Tapos pagbalik ko, doon na talaga ako nagsama ng loob kay Chicks. Pero tinanggap ko pa rin siya as kaibigan. Alright? Kasi akong tao, guys, nagfo-forgive naman ako. Pero, syempre, hindi ko makakalimutan. Alam mo yun? Kasi, guys, paano ko makakalimutan yun? Kasi, nagtiwala ako sa kanya. I mean,
totoo yung pinapakita ko sa kanya, tapos ganun yung i-return sa'yo. Diba? So, pagbalik ko sa Ether House, yung second house na to may nag-report sa akin, guys. Like, legit siya, kasi hindi naman siya magsisinungaling, tsaka hindi siya bata sa bahay. Hindi siya player. Kumbaga, parang legit, hindi fake news. Okay? So, sabi niya, Boss Weg, alam mo ba ano sinabi ni babae? Sabi ko, bakit na naman? Sabi niya na dahil siya ay nagbubukod na daw, dapat ako, si Nakil, at si Mabsi ay dapat umalis na daw. Dapat gumawa na din daw ng sariling amin. Which is tama. Na mali lang siguro mali lang siya in a way na wala siyang parang what's the point, why, di ba? Yun nga, may kanya-kanya kaming responsibilidad sa bahay. Kumbaga, kung ako sa music, tapos si Nakil sa kuryente, tapos si Mabsi sa kotse niya, yung sa mga players, di ba? Nagtutulungan kami, guys, di ba? So, para sa akin, para sa isip ko, parang, wag naman sana ganun. Kasi nagsimula kami dito, na tayo talaga, di ba? Kung nagbukod naman siya sa sarili niya, good para sa kanya, di ba? Kasi happy ako sa kanya, honest, parang happy ako sa kanya that time Kasi, okay, kaya ni Chicks mabuhay mag-isa. Okay, pero, parang may masabi pa siya, di ba? Although girlfriend siya ni Dogs, pero alam mo yun, sabay-sabay tayo gumawa nitong org na to. Tapos may silbi naman kami, di ba? So parang tinutulungan din namin si Dogs. Guys, kahit sinasabihan nyo kami na parang bata kami ni Dogs, okay lang sa amin, di ba? Kahit kami yung bumuo nila Doggy, nila Mabsi Nakil, sa grupo na to, okay lang sa amin. Kasi kami yung nakikita nyong parang kung may problema sa bahay, gumagalaw kami. Diba? Kasi tinutulungan namin si Dogs, guys. Diba? Kasi hindi naman, kung busy si Dogs, andito naman kami. Diba? So, para sa akin, guys, parang nasaktan ako kasi may naman kami dito diba? May nagawa naman kami sa bahay. Family naman tayo, diba? Pero, at ganun. Kung kayo ni Dogs nag-agreement na sa kabilang bahay si Chicks, wag mo na kami damay, diba? Kasi sa inyo na yun na problema kung bakit naghiwalay kayo na bahay diba? So para sa akin, doon ako nasaktan kasi yun, parang goods naman tayo diba? And umuulan, guys. Kung maririnig nyo, sorry. And yung tapos meron pa isa, guys alam mo yun na kasi may TV sa baba. Meron ba? Meron yun. Basta may TV dun sa baba. Tapos walang antena. Walang remote. Hinahanap namin yung remote. Nahanap namin. Nila Tita Esther. Okay. So, ako kasi, guys parang gusto ko na, kasi kawawa sila tita Alam mo yung walang magawa after kung magawa na nila yung gagawin nila. Alright. So, binilhan ko sila ng antena, ito ganyan, inayos namin, and yun nga, nasaktan lang ako kasi that time din, parang pagkakita ko, parang naka-scotch tape yung tawag nito, yung outlet ng TV. And sabi ko, ba't parang ganun? Diba? Kung maging strict naman tayo, wag naman siguro yung masyadong strict. Diba? Kasi pwede naman natin pag-usapan na, ay mapag-usapan yung tao na, tita, diba? Sana wag tayo maging abuso, ganunin natin. Sana wag kayo mag-TV palagi. Wag yung parang yung parang masyadong strict na kahit parang hindi na pagkatao yung
trato mo. Parang ganun. Kasi tao din yan eh, di ba? Kung wala din siyang magawa, di magupo na lang. Kasi guys, napansin ko sila tita, kung wala nang gagawin, o nakaupo lang yan, men. Buti nga binigyan ni Doggy, if di ako nagkakamali, yung cellphone. May nagawa na sila. Parang, pag wala na silang gagawin, parang, yun nga, di ba? Correct me if I'm wrong, chicks ha, kung makikita mo to. Pero, yun nga, yun yung dumating sa akin. Okay. Kung may reason ka naman na ako yung mali, okay, tanggapin ko. Okay. Pero yun nga, gusto ko lang yung sa totoo tayo, guys. Sa totoo tayo. Kumbaga, kung nag-away man sila, hayaan na natin. Kasi yun nga, tinatanong nyo kay Doggy, tinatanong nyo kay Chicks. Tapos pag magsalita na sila, sinasabihin nyo toxic. Di ba? Sinasabihan nyo, ay ganito. So, pangit guys. Kasi tinatanong nyo, pag sagutin nila, parang yung iba magre-react agad, di ba? So, yun nga guys. Para sa akin guys, hindi ako parang gusto ko pa rin si Chicks, gusto ko pa rin si Doggy. Okay? Sabi ko yan sa vlog ni Chicks guys, na kahit mag-away man kami ni Chicks, kasi totoo ako. Kasi kaya kong mag-adjust, kaya kong i-accept kung ano ka. Pero kung ganunin mo naman ako pagtrato, syempre masasaktan din ako. Kasi syempre totoo ako eh. Syempre totoo ako guys, di ba? Meron naman akong pagkakamali, totoo. Hindi naman ako perfect talaga, di ba? Pero yun nga, sana guys, iwasan na natin yung pagka-toxic, iwasan na natin yung yun yung problem eh, influencer sila. Pero nagiging totoo lang sila. And yun nga, may sumasali dito na iba. Tapos kaya nagkaka-trigger. And kung alam niyo lang guys, si Doggy, mahal niya si Chicks. Okay? Kasi sinasabi niya sa akin na, tol, parang adjust ka lang tol. Kasi may napansin na din daw siya, ito ganyan. Pero alam mo yun, sinasabi niya sa akin na mahal niya si Chicks eh. Kaya parang sa akin guys, hindi naman totoo siguro kung ay pangit naman siguro kung nagsisinungaling lang siya, di ba? Eh kami nga lang dalawa ni Dogs yun eh. Di ba? Sinasabi niya, pinapayo niya sa akin, wag, pasensyahin mo na siya kasi di ko alam ba't nagkakaganyan na siya ngayon. Di ba? Yun lang yung problem guys, kasi iba lang kasi yung nakikita yung na Doggy sa online. Kasi mayabang siya eh. Alam mo yun, may karakter siya. Kaya iba yung pagiging sitsuna niya sa ako si Doggy niya. Parang kumbaga, kung yung totoong tao niya sa Doggy niya. Kaya pag off cam guys, masyadong professional yan. Hindi yan ng babae. Alam ko yan, living proof ako guys. Alright, tapos or mag-cheat, or kahit nandun yung babae na ka-relationship niya, which is si Chicks that time. Wala guys, wala. So, para sa akin guys, wag nyo i-judge yung tao dahil lang sa may nasabi lang siyang pagkakamali. Lalo na yung 8 years, wala akong pake. At saka yung 2 a.m. ginising niya ako para sabihin na hindi na kita mahal. Para sa akin, yung take ko dun guys, feeling ko lang talaga, masyadong vocal lang si Dogs. Alright? Kumbaga, na may nararamdaman na siyang iba, gusto niya sabihin agad. Gusto niya, kasi parang ayaw niya plastikan, ayaw niya itago pa. Alam mo yun? Kaya siguro na-disturb niya si Chicks 2 a.m. So, hindi niya naayos pagsabi. Right? Inappropriate. Ano bang English niyan? Mali ba ako? Basta hindi niya naayos pagsabi. Parang diretsahan. Pero wala ako that time eh. Sila lang dalawa eh. Kaya sila lang din makakaalam kung ganun ba pagkasabi ni Dogs na diretso. Pero pagkaalam ko ni Dogs, ano siya eh. Straight to the point din siya eh. Yung pagkakakilala ko kay Dogs.
So, yun nga. Lalo na yung ano, yung wala akong paki sa 8 years, mali din yun. 'Di ba? May mali doon si Dogs. Pero hindi lang doon, guys. Sa buong 8 years nila, sila dalawa mali. Alright? Nagkataon lang na may mali yung isa. Alright? Yung babae. Kaya nasabihin natin, wag nyo akong sabihin, guys, na kung nagsasabi ako na mali yung babae, di rin ako nagsasabi na walang mali yung lalaki. Meron din. Pareha sila. Alright? Yung akin lang, guys, hayaan na natin sila. Kasi si Dog's character niya lang, guys. Which is, yun nga, lesson na yun. Na hindi dapat dalhin palagi yung character niya. As ako si Doggy. 'Di ba? Na sa pangalan pa lang Doggy Aso, 'di ba? Alam mo naman yung attitude ng aso, 'di ba? Yung parang yung aso na, pero yung aso na ano, parang tahol ng tahol, 'di ba? Totoo 'yun, men. Yun nga. Lesson learned na yun kay Dogs, na iwasan na yung pagiging parang hindi niya maayos na pagkasabi. Kasi yun nga, naging emotional siya, parang nasasaktan na din siya, di ba? Sana next time, Dogs, kung mapapanood mo naman to, Dogs, na parang ma-manage mo din yung emotions mo. Tsaka the same din kay Chicks, na sana hindi niya paghaluan ng ibang storya. Hindi sana niya sinabi sa iba na ganito nangyari. And sana mag-guide din niya yung fans niya at si Doggy. Ito sa dalawa. Sana silang dalawa mag-guide nila yung fans nila na tol, or ano tawag ng mga fans silang dalawa, Chicks Dogs fans, na guys, wag kayo ganyan. Ito kanya-kanya. Kung dapat sabihin ni Chicks na, uy, wag kayo ganyan. Tapos si Dogs, uy, wag kayo ganyan. Parang ganun. Kasi ang nangyayari kasi una, guys, talaga, alam niyo naman na yung toxic fans sa babae, na dito, ganito, ganyan, sa TikTok, ganito, ganyan. Tapos, ayun na, lumaki. And, yun lang. Ito na yung sagot ko, guys. Ito na yung transparent ko about Doggy and Chicks. Kasi ito na part ako sa Aether House part ako sa Aether family. And I've been there since day one. Nung nandito na kami lahat sa Pinas. Sila pala, kasi nasa taga Davao ako, guys. Tapos sinakil taga Cebu. Tapos si Ma'am taga Canada. Tapos si Doggy taga Belgium. Sila ni Chicks. Alright? So, yun nga, guys. Sana iwasan na natin yung pagka-toxic, guys. Kasi ganito, guys. May sinasabi nga na yung mga taong putak ng putak, na kahit walang alam, kasi wala naman sila sa bahay na yun or sa scene na yun, sila pa yung masyadong, alam mo yun, yung may mas maraming masabi. Sila pa yung, alam ko kasi social media pero wala lang, guys. Gusto ko lang sabihin na tayo, ayusin din natin. Kung sila toxic, ayusin na din natin sarili natin na hindi maging toxic. Hindi yung ka din, parang ganyan. Kasi kung sinasabihan natin sila na toxic, sarili mo toxic din, kasi masyado mong inaano yung parang ang iba diyan ine-exage, ang iba diyan parang yun lang pagkaalam niya na may sinabi si Dogs na ganun, hindi na nag-research, hindi tinignan yung both sides. Alam mo yun, kasi yun nga, social media, alright? And nasa Pinas din tayo na pagbaba, ito, guys, real talk to, and sana hindi ako dito na this is that, ito yung totoo na pagbabae magsalita, medyo medyo nagagalit talaga at agad tayo. It's either totoo or hindi, di ba? Tapos pag lalaki naman magsalita, parang iba sa madla sa mga tao. So yun nga, it's about gender equality. Alright? Kasi ako, guys, gender equality ako Kung mali ko, mali. Di ba? So kung mali ng babae, din mali. Pero we're not saying na
na parang canceled ka na, rejected ka na. No, guys. Ako kasi na tao, guys, pag, yun nga, kaya nga kami friends ni Chicks hanggang ngayon, di ba? Kasi hindi ako yung canceled culture. Pwera na lang kung gaano mo ako tinraidor. Na parang hukay na talaga. Parang ganun. Eh, kung pag ganun pa na sitwasyon, di, okay, friends tayo, friends. Forgive and forget. Pero dito to yung forget. Pero, basta importante, parang, naging maayos kayo. Dahil sa pag-aaway nyo dun. So, yun lang akin, guys. I mean, magpakatotoo din tayo lahat. Alright? Yan lang yung mensahe ko. Yan lang yung message ko. Sana sana maging totoo na lang tayo, guys. Alright? And kung may sinabi din si Dogs na hindi katotohanan, Dogs, sana parang sabihin din sana ni Dogs yung katotohanan. Kung nagsabi naman siya katotohanan din, yes, pero may agree ako dun sa ibang sinasabi niya na part ako sa taong ayaw si Chicks, pero parang sinasamahan ko si Chicks kasi ako yung taong na okay, accept ko kasi ganyan ka. Alright? Kaya ako yung nakikita nyo sa mga vlogs ni Chicks, guys. So, yun kay Chicks naman, na maging totoo din. Alright? Kasi tayo lang naman tayo lang naman dito dapat lumaki. And tulungan tayo, guys. Alright? Tapos yung mga fans dyan, lahat fans ng Aether, fans ni Chicks and ni Dogs, iwasan nyo na yung toxic. Alright? Kung ayaw na ni Dogs, din ayaw. Kung si Chicks ayaw na, din ayaw. Tanggapin na natin ang katotohanan, guys. Huwag na natin pilitin pa. Sila na yung ipa-decide natin. Kung magbalikan man sila, then go. Kung wala na ngang pag-asa, then wala na tayong magagawa. Kasi in the end of the day, sila pa rin hawak sa desisyon nila. Alright? So, para sa akin, guys, pinopromote ko dito yung maging malawak yung isipan natin. Alright? Which is, mag-research tayo. Tapos mag-observe din tayo kung sino yung totoo at sino yung hindi. Alright? So, kung napansin mo kung siya yung taong hindi totoo, wag nyo i-bash. Hayaan nyo lang na okay. Baka may tinatago lang siya or may ganito ganyan lang. Kaya parang chill lang. Alright? So, pinopromote ko dito, guys. Ulitin ko, hindi yung gulo, kundi yung paglilinaw sa lahat ng bagay, guys. Alright? Kasi hindi ganun tao si Doggy. Nakilala ko, guys. Hindi ako ganito, guys. Hindi ako ganito ngayon, guys. Kung hindi ganyan si Doggy. Kumbaga, kung hindi worth it si Doggy na ang tawag niyan, na kaibigan, hindi ako ganito ngayon magsasalita, guys. Na sabihin ko na si Dogs nagsisinungaling yan. Si Dogs ganito yan. Pero guys, totoo siyang tao. Totoo akong tao. Alright? So, yun lang, guys. Sana matigil na to. Kasi pati ako nasasaktan Kasi yun na, family kami. Pero wala na tayong magawa. Let's support each other na lang. Respect both sides. Kung may nagawa si Doggy, hayaan na natin. Kung may nagawa si Chicks, hayaan na natin. Alright? Basta totoo kami na yun nga, yung mga sinabi ni Dogs, totoo. Yung ayaw namin si Chicks, totoo. Pero nasabi ko na kanina. Alright? Hindi ko na to papahabain pa. Basta, I stand the truth, guys. Tumatayo ako sa katotohanan. Alright? So, yun lang, guys. Always remember, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, palagi. Na dream big because we have a big God. Okay? So, maraming salamat, guys. Tigilan na natin to. Alright? Maging masaya na tayo. Kasi kung masaya na sila Dogs, kung masaya na si Chicks, then go. Kung malungkot naman si Chicks, then tulungan natin, di ba? And tsaka naalala nyo yung sinabi ni Chicks sa akin, guys, na huwag
Sino pipiliin mo? Si Dogs or si Chicks? Or ako, sabi niya. Sabi ko, ikaw. Alam niyo kung bakit, guys. Syempre babae si Chicks. Malapit din ako sa sa mga kapatid kong babae. Kasi nga, 4 babae. Tatlong babae. Apat pala. Tatlo pala. 3 babae, 2 kaming lalaki. And close din ako sa mama ko, tsaka sa papa ko. Kaya, tsaka, yes. Dun, kaya nasabi ko yun, guys, kasi, babae kasi, diba? May respect ako sa babae. So, parang, kasi yung lalaki, guys, alam ko, kaya niyang magtayo, mag-isa, kaya niyang maghanap ng diskarte, lalo na si Doggy. Kasi nakita ko talaga magaling siyang magdiskarte. Alam mo yun? Parang, kung wala na, naghahanap, para siyang, talaga, husband material. Alright? Tapos si Chicks, wife material naman. Pero, syempre, babae siya eh. Syempre, may kailangan, may alam mo yun, parang something na mag-guide sa kanya, something na andyan ka para sa kanya. Diba? Kaya, mas pinili ko si Chicks sa vlog na yun, di ba? Naalala nyo. Totoo yun, guys. Kasi si Dogs kaya niya nga magtayo. Pero yun nga, it's not about that, man. Yung point ko dito, kahit bumoto ako kay Chicks dun sa part na yun, hindi ako biased. Okay? Nagkamali si Chicks. Nagkamali si Dogs. Alright? So, pero syempre, protektahin ko din si Dogs kung ano totoo, kung ano yung katotohanan. Although may mali siya, guys. Pero, yun nga, nagkamali siya paano siya magsabi. Kasi yun nga, kailangan natin understand kung ano nang nararamdaman niya. Kung pressured na siya, ganito, ganyan, depressed siya, ganyan, di ba? Tsaka si Chicks din. Kaya ganun nasabi niya, di ba? Kaya, pinoprotect ko din si Chicks. Alright? Pero mas pinoprotect ko dito ngayon, guys, yung nasa katotohanan. Okay? So, yun nga, guys. Maraming salamat, guys. Peace.